taong mahal ko po, iniwan po. Ano taong mahal? Yung girlfriend mo? Opo. Yun lang po kasi yung taong pinakaminahal ko po ng buo. Iingat ka palagi. Nag-aamoy yung sarili mo. Sana makahanap ka ng hindi ko katulad. August 10, 2025, bandang alas 7 ng umaga, makikita sa kuha ng CCTV ng Barangay San Jose, Pasig City, ang isang lalaking lula ng bisikleta. Hindi alam ng pamilya ni Nanay Ochi na ang bisikletang iyon ay pag-aari ng kanyang 12 anyos na apo. Hindi nga ako kan, laki-laki mo ah. Kwento ni Nanay Ochi, Ang linggo ng umaga noon, pagka bukas namin ng pinto, nakita namin, wala na yung bisikleta. Ikot-ikot lang kami, baka lang kako nandiyan lang sa tabi-tabi. Ngayon, ang ginawa nung manugang ko, nagpunta ng barangay. Inalam nila tinignan sa CCTV. Doon, nakita nila yung pumasok na lalaki, palinga-linga siya hanggang pumasok din sa kabilang eskinita kung saan nandun yung bahay naman ng kapitan namin. Ngayon, ang ginawa niya, wala siguro siyang nakita, lumiko naman dito sa kabila, nakita niya yung bike. 2 bike yun. Ang kinuha pa niya, yung bagong bike na kabibili lang ng apo ko. Pinag-ipunan pa naman ng apo ko yun. emosyonal siya dahil pinag-ipunan nito ng kanyang apo na itago na lang natin sa pangalang Russell. 7 buwang inipon ng bata ang kanyang baon at mga perang ibinibigay sa kanya upang mabili ang kanyang pinapangarap na road bike na nagkakahalaga ng 6,000 piso. Ayon kay Nanay Ochi, agad ginamit ni Russell ang bisikleta sa pagpasok sa eskwela at iningatan ito. Naawa nga ako sa apo ko, hindi siya kuya. Ano na siya, high school. Kasi ang tagal niyang pinag-ipunan. Magpapasko na bago sinabi niya, bibili daw siya ng bike. Ayoko nga pumayag na bumili ng bike kasi sabi ko, baka kung saan pa makarating. Sabi niya, hindi nanay, dito lang ako. Pinayagan ko naman. Ingat na ingat pa naman doon sa bike niya. Andun, ikinakandado niya yun. Ewan ko ba kung bakit nung araw na yun hindi niya naikandado. Kinilala ang suspect na si Peter De Leon, 24 na taong gulang, residente ng Mandaluyong City. Ngayon, meron nakakilala ata. Ewan ko kasi marami na pala na nakawan yun. Nakuna ng CCTV, nakuna ng picture, tapos ngayon, parang kung kanino rin pinagtanong, hanggang sa may nakita kami na nakaw na rin ata sa Barangay Buting, andun ang mukha niya. Ngayon, mga ilang araw pa lang, o kahapon, meron na naman, dito naman sa Pateros. Sabi ko, ang tigas ng mukha nitong maman to. Ang laki-laki ng katawan, hindi siya lumaban ng pares. Ngayon, kung yun naman ibinenta, kung sino man yung napagbilhan, mananagot ka rin dahil ikaw itong bumili. Pero kung ano naman, balik mo na lang yung bike kasi nakakaawa naman yung apo ko. Nag-iisip tuloy, nai-stress na tuloy yung bata, baka pati pag-aaral maapektuhan. Ano daw yan, taga-Sumilang. Ngayon, walang pirmihang bahay, kumbaga pa iba-iba, kung saan nagpupunta. Kaya nga nagtanong kami, wala pang 1 linggong nagnakaw ng bisikleta. Ito na naman, bago na naman sa Pateros naman. August 13, alas 7 ng umaga, nakatanggap ng tawag ang iNews mula sa mga biktima na sumuko na sa barangay ang suspect. Ano mangyayari sa'yo sa kada drugs mo? Mantalang yung iba magbubuti, pupumilit kumayod para lang may makain sila. Hindi dahilan yung sabihin mong iniwanan ka ng mga nagmamahal sa'yo. Siguro may katamaran ka, kaya gano'n. Maraming trabaho ba pwede mong gawin. Sa akin, maibalik na lang yung bisikleta. Pero ewan ko dun sa ibang nakuhanan niya. Marunong naman ako magpatawad eh. Kaya lang, naawa ko sa apo ko, pilitin mong maibalik sa amin yung bisikleta. Mag-isip-isip ka, humanap ka ng pwede mong pagkakitaan. Ang laki ng katawan mo. Kaya mong mag dito sa palengke, yung mga magkargador. Ang daming kargador diyan, kumikita. Ang dahil diyan nagbebenta ng mga magsalita ka. Naintindihan mo ba yung sinasabi ko sa iyo? Alam mo ako, maawain ako eh. Pero sana mas mo yung sarili mo. Hindi pa huli ang lahat para magbago ka. Pag nakulong ka, ewan ko lang sa'yo. Diyan ka makakatikim ng mga bugbog dito, bugbog doon. Magkasala ka lang. Konting pagkakasala mo, hagupit ang mangyayari sa'yo. Ako po nanay, pasensya na po talaga. Tatanggapin ko po lahat ng mga mangyayari sa akin.
Kung ano naman po yung kahinatnan. Kasi ginawa ko naman po yun. Maraming salamat po sa paalala na Kinausap ng iNews si Peter at pinaamin kung saan niya ibinenta ang bisikleta. sa Genis po. Magkano mo binenta? 1,000 lang po. Nang tanungin kung bakit niya nagawa ang pagnanakaw, ito ang naging tugon niya. Gagawa ko lang yun dahil sa bisyo, drugso, dala ng kalungkutan. Iniwan na po kasi ako ng lahat. Mga mahal ko po sa buhay dahil sa kagagawang ko po. Pinangkain, pinambili po ng damit, tsaka pinambisyo po. Saan ka kumukuha ng droga? Sa Taguig po. Sumuko po ako sa Pulis Taguig. Pulis Taguig? Opo. Tapos dinala ka ng Pulis Taguig dito? Opo. So ko na pong pagbayaran lahat ng mga kasalanan ko. Wala naman po, kumbaga ano lang. Wala naman namang direksyon yung buhay ko eh. Wala na pong, hindi na kumbaga kahit ano na po mangyari sa akin, okay lang po. So nanakawan ko ng bike. Alam kong malaking perwisyo yun. Alam kong hindi maganda yun. Pasensya ka na, pati ikaw na damay. Kaya kung ano naman yung mga bawat gagawin mo at decision mo, tatanggapin ko. Sa mga iba ko naman nagawan, dito na ako, sampahan nyo na rin ako ng kaso para matapos na lahat ng mga nagawa ko sa inyo. Kailangan po talaga yun eh. Kasi wala naman pong kasalanang hindi pinagbabayaran. Sa tulong ng Barangay San Jose at mabilis na pagresponde ng PNP Pasig, pinuntahan ang lugar na tinukoy ni Peter sa Barangay Napindan, Taguig City. Ayon sa mga residente, ang bisikleta raw ay pag-aari ng pinsan ni Peter at pinabebenta lang sa kanya. Bakit sabi mo kanina nasa Rosario? Ayoko na pong magsinungaling. So ibig sabihin lahat ng sinasabi mo kanina puro kasinungalingan? Yung ano lang po, yung sa lugar lang po. So talaga totoo na nasa pinagbuhatang? Opo. Nang matunto ng bahay na napagbentahan, positibo itong kinilala ni alias Ruby, ina ni Russell, bilang bisikleta ng kanyang anak. Kusang ibinalik ito ng napagbentahan. Pagbalik sa Barangay San Jose, bagamat kusang sumuko si Peter, inurong ng pamilya ni Russell ang reklamo. Hindi na kami reklamo kasi abala rin siya eh. Abala sa trabaho, saka sa mga tao pang maabala namin. Kaya hindi na kami nagkaso. Ano na lang, kinausap na lang namin siya. Pinatawad na lang. Kung nga naman importante rin kasi mabalik lang yung bike kasi pinag-ipunan nga niya ito ng matagal. Kaya okay na yung nabalik na to. Salamat sa mga tumulong sa amin, sa mga pulis, sa tanod, na sumama, napuntahan. Salamat sa iNews kasi sumama rin sa amin sa pagbawi nito. Ayon sa pulisya, hindi maaari kulong ang suspect kung walang formal na reklamong isinampa. Paalala nila sa publiko na ituloy ang mga reklamo upang hindi na maulit ang ganitong insidente. Samantala, muling nanumbalik ang ngiti ni Russell nang maibalik sa kanya ang kanyang bisikleta. Maraming salamat po na nabalik na po yung bike ko. Ako si Monching para sa latest ng iNews Pasig, Balita Buhay, Pasigueño.